dito. So, nandito kami ngayon sa ferry. So, mostly yung mga nakatira dito sa mga island na to, mga mayayaman na tao. This one is the W, which is one of Naman may exercise sila sa mga so, nandito kami ngayon sa ferry. So, ayan, sobrang daming tao dito. Ayun yung mga pinsan ko. Ayun yung pinsan ko. Tapos yung iba, nag-picture-picture ata dun sa may labas. Pero sobrang lamig kasi. Tapos, kamusta ka naman? kumakain ako ng dokro. Oh, akala ko anong kinakain mo eh. So, anyway guys, this will be a whole day trip. Marami daw vineyards doon. So, may hop-on-hop-off bus din kami. Tapos, actually, wala akong alam sa pupuntahan dito. So, kailangan ko muna i-tiktok kung ano yung makikita. Grabe yung bibig ni Mayan, ang galing. Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So, nandito kami ngayon sa may pier, guys. Ayun yung pier. So, it's like 30 to 45 minutes by train, by ferry, and then 29 NZD yung pag magta-top on top off ka. Pero pwede kang bumili ng round trip ticket na around $59. Yung isang option, bumili ka na ng ticket na may ferry. Oo, mas mura yun. Waiheke Island. Hey guys, so fun facts about Waiheke Island. It's the wine capital of New Zealand's North Island. So, maraming wine dito. It's 30 boutique of wineries. So, bibili tayong wine mamaya. Tapos, it's the island of wine and beaches. So, pwede ka mag-wine, tapos pwede ka din mag-beach. So, dito, the name origin Waiheke, anong ibig sabihin ng Y in Maori? I don't know. Ano ba, no? Water. Y means water and hiki means cascading. So it's the cascading or ebbing water. So it's probably referring to its stream, and it's also the art lover's haven. Microclimate magic. It's the fast escape from the city. Of course, 35-minute ferry lang siya. And it's historic footprints. Ayan. So, and then, no Uber needed. So, yan yung mga trip-trip dito, no? So, yun lang naman yung mga fun facts. And then, sasakay na kami na ngayon ng hop-on-hop-off bus. So, ito yung aming conductor, si Juden. Ayan. Si Juden ang aming conductor. So, hi guys. Sumakay na kami dito sa may hop-on-hop-off bus. Hi. Hello. Nakakahilo. Smells like, Sobrang lamig po dito, guys. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. I can't help myself. You're a drag to me. Lang sure gang. Maybe we broke up. We need to get that. Ilang guys. Split. So come close to me. No, We're still young. Touch me no more. May specific number yung hop-on hop-off bus dito. So 1 to 15 ata. 1 to 15. So ayan, kwentuhan muna ng love life. Ganyan. Tapos ito, hanap muna kami ng restaurant to eat. It's currently around 12 na, magto-12 na siguro. Or 12 na. Hi, May. hi.
It's so cold out here. Naka-crop top pa mo ako, besh. Sleeveless na crop top. My God, I cannot. Sabi mo pa mo. Ano sabi mo? Parang di naman malamig, ha? Hindi naman. So, meron din mga stores dito. Ayan, may mga wine shops, wine cellars. Pero hindi namin sure kung saan pwedeng kumain. We are currently at the Red Crab restaurant. So, nandun lang sa taas yung parang main street niya. So, meron naman mga restaurant sa baba. Ito yung view niya, guys. Ayan. So, may overview. It feels very relaxing dito. And then, maganda yung location. Maganda yung beach nila, to be fair. Color blue. Tapos may white beach. Red, parang red beach naman. Ganda naman ng friend ko. Bye. So we have our Thai food, coconut soup, stir-fry pork, satay, pad thai na mo kanyan. Ampong rice, ala na rice. Guys, ganito yung ulam namin. Kala namin marami. Oo nga, sumakto lang pala. Sumakto lang pala, guys. Hindi, yung pantay, pinilit mo naman na. Pero masarap. Hi guys, masarap naman yung pinainan namin. Kaya lang nakakabusog. Pag di nakakabusog nga na kanya ni mag-comment. Hindi kami. Kaya sobrang nakakabusog naman. So guys, ito pala yung parang pinaka-beach dito, ayan. Sa inyong pagka ano mo pa lang, so ayan yung beach. Ayan yung makikita mo dyan. May restroom din. Actually, pwede ka siguro mag-picnic dito. May mga upuan dyan. May playground din. So ayan. Tayo ngayon sa may Oneroa Beach. So, Oneroa means long beach. Kung makikita nyo naman, sobrang haba ng beach niya, no? Tapos, ano pa ba? It's calm and swimmable. So, may mga nagsiswimming tayo, mga babaeng nag-bathing suit doon. Pero, dahil sa sobrang lamig, guys, hindi na. So, hanggang ano lang sila. So, ayan yung mga kasama kong mga geng-geng. Ayan. Hey! So, less than 20 minutes lang, guys. Nandito ka na sa ano, sa Iano natin yung buhok natin para yung direksyon ng buhok. So, ayan yung Oneroa Beach. Oneroa means long beach. May natutunan na naman kayo sa akin. No? Dapat natin kang kain. This is the stop number 9. So, ito yung bus na sinakyan namin. Yan yung pa likod doon. Tapos may mga restaurants din dito. Actually, pwede kayong kumain dito. And then, ayun yung mukha ng beach. Sobrang ganda. I think mas mahaba ito dun sa kanina eh. Pero, may mga nagsiswimming din. Ito yung sinasakyan. Ayan o. Papakita mo lang yung ticket mo. Tapos mag-hop on, hop off ka na. Tapos nag-explain din yung tour guide mo kung nasan na kayo. Tapos marami din siyang katak, no? Marami siyang katak. So, ito yung beach. I think pag summer punong-puno to. Haliya man.
Alayaman ka, no? So, pag summer daw, okay lang naman daw yung tao dito. Pero kasi, I think exclusive to, tsaka mahal kasi yung pamasahe. Papunta dito. Kaya, Yung pamasahe pala yung mahal dito. oo, yung pamasahe. Kasi kung $30 balikan, so 15. Weather. So guys, we are here at the Station 9 and we are here at Farley's restaurant. We ordered some ice cream as well as yung coffee. By the beach, of course. Ganyan kami ka-aesthetic, guys. Hey guys, we're at Otangi Beach. Nandito po kami ngayon sa Otangi Beach kasama ang aking pinsan na si Kuya Brian. Wala po akong alam na i-vlog. This is my first time to hold a mic and take some videos. But I will tour you. Sabi ng tour guide, dito daw yung pinakamahabang beach na nandito. Kasi daw point to point. So, yun. So, dito yung entrance. Pababa po tayo ngayon. Mostly sa mga roads dito sa New Zealand ay up and down. Kaya kung mga seniors yung mga kasama mo na mamasyal, mostly sila mapapagod. Hindi ko alam bakit. Mostly sa mga Kiwi, antitibay na mga paa nila. Maybe kasi sanay na sila sa ganitong road. Sa Pilipinas kasi masyadong patag. Kaya ngayon, nilalakad ko po kayo dito sa shore. Actually, sabi ng tour guide kanina, low tide po ngayon dito. That's why nakikita nyo pong ganito ang tubig. Kasi nga po low tide. Titignan po natin kung sobrang lamig ba ng tubig, especially winter ngayon dito sa New Zealand. Sa inyo, itatry natin kung gaano kalamig ang beach. Pero kailangan ko munang i-adjust itong aking sinusuot na pantalon. Ayan na ang tubig. Op. Di naman pala masyadong kalamigan, pero kaya naman. Hindi ko alam kung may magsiswimming ba dito, especially ganito kalamig ngayong winter season. Lucky nga kami na nakapaglibot kami na sunny weather dito sa Waiheke. Kasi sa mga past few days ay rainy. Mostly, sabi ng aking kuya, mostly yung mga nakatira dito sa mga island na to na dito sa New Zealand ay mostly mga mayayaman na tao. May mga business or may mga position sa mga kumpanya nila. Kaya nga na-afford nila yung buhay na marangya dito. Yung buhay na malapit sa dagat. So guys, we are here at Station 7, 11, 7 and 11. So dito yung may archery at saka wine tasting ngayon. Bumaba kami dito kasi sabi ni Mean may mga wines daw na masasarap dito. Pero hihingalin ka din. Ayan. May mga wines dyan. Ito yung archery niya. Warning archery. And then if you like, you can decide about the bottle. Okay. Would you like some water? Yeah. We're good. Oh, ganyan. Marami rubitos mo. Jules, ninoy ka, Jules. How was it? Light, yeah. This is light, but Wildly. it's a little bit bitter. Blackberry and cherry. Tamtam. I think that's more dark.
Yeah, mas heavy. So guys, this is the station 12. So tignan nyo naman, sobrang ganda ng overlooking dito. It really feels na nasa ibang bansa kayo, no? Tapos meron din trail doon or hiking. So pwede kayo. Pero ayan, 4 minutes lang naman yung bus dyan. Malamig daw, so hindi na bumaba din yung iba. So ayun yung bus. Tapos ito yung overlooking view dito sa 12. So ayun, meron din vineyard dyan. Pero sarado na yan. Dito tayo sa mud brick. Ayun yung pusod namin. So we have here the lavender. Pero hindi ko sure kung anong yung amoy niyan. Tapos ayun yung view, yung sunset view. And then meron dyang wine tasting na dyan. So it's currently around 5 p.m. na. Tapos ayun na yung araw. Sobrang ganda dito guys, especially during the sunset. And medyo naihina ako. So bumili din pala ako ng wine kanina. It cost me like 16 New Zealand dollar or nasa mga around siguro 2,000 plus pesos. Dadalhin ko sa Switzerland. Hi. Hello. So we have here the restaurant. So meron din sila. Ayan yung view. So guys, meron ditong mga wine. So it's, ayan, may mga 39, 49 Sauvignon, Blanc, Onatagi, so Reserve Bordeaux. Aliko. Yan naman sobrang dimlay. Hi guys, so eto na, pauwi na kami. Actually, it's probably 30 minutes walk papunta sa ferry from the Station 1, Malt Brick, kung saan meron silang wine tasting. Ayan, sinama ko yung mga pinsan ko para naman may exercise sila, no, sa mga kinain namin, ice cream, mga Thai cuisine, no? And also, it is very important na mag-walk, especially healthy kasi yan. So, sa Switzerland kasi puro walking kami, diba? So, it's very good na ma-impart sa kanila yan. Especially, napakaganda ng view, napakaganda ng tanawin, and very simple lang yung life dito. Ma-appreciate mo yung beauty. Wag lang sobrang dilim na, no? Actually, ngayon medyo madilim na. Pero, meron naman kaming may ilaw naman ng konti sa mga street lights. Ang ayaw lang namin is yung wala na talaga at all. Actually,